Medyo nakakalungkot po ay yung balita na ang US State report na ang BOC daw ay isa sa pinaka-corrupt, if not the most corrupt agency dito po sa Pilipinas. Kaya hirap po nga gumawa ng pumasok ng mga negosyante. Your reaction po, Commissioner Ariel, tungkol dito sa US State report? Siyempre po, masakit pong pakinggan yan. Subalit kailangan tanggapin natin na yung mga ganyang ulat ay isang feedback po. Lalo na kung galing po sa mga negosyante po yung mga kumbaga nagsumpong maaari sa kanilang embahada o sa kanilang mga opisyal. So yan, tinatanggap po natin yan bilang paghamon na dapat ayusin naman po namin dito sa BOC po yung pamamalakad. Hindi naman po sa alibay, kaka-appoint lang naman po namin itong July bilang bagong mga pinuno po ng BOC. At malinaw naman kasi ang bilin sa amin, utos po yan ni Pangulong Bongbong, na dapat i-pursue po namin yung good governance. Ibig sabihin, talagang linisin po namin ang mga proseso dito sa BOC. At kahit papano naman po, kahit mahigit 3 buwan na po na tayo ng konti, na ipakita naman po natin, may mga sinimula na po tayong mga reforma at sabay niyan, naitala po na pinakamataas po na collection po ng BOC for the last 2 years ay nangyari nitong panahon po namin ngayon, ngayong July. Pag ikinumpara po natin sa last year, mataas po yung atin, nagkaroon po tayo ng 5 to 7 growth year on year. So pwede naman po talagang pagsabayin ng koleksyon sa reforma po. Okay. But Commissioner Ariel, while you mentioned that you acknowledge it, it's good that you acknowledge it as you mentioned to improve your systems and processes. I am sure po that somehow it affects the business community. A lot of investors, both here in the Philippines and also from the US, who wants to invest here naman in the Philippines, would somehow look at that. So, ano po ba yung pagsagot nyo, formal na pagtugon doon sa report na ito sa State Department po? Tama po kayo. Napakahalaga po nung confidence po ng investors po sa atin. Hindi lang po yung new investors, yung mga kasalukuyan po. No? Kaya nitong last 3 months, talaga po ako mismo ang humingi po ng mga pagpupulong sa ating mga business community. Sinimulan po namin yan sa Filipino-Chinese Chamber, Federation of Philippine Industries, at naman dito sa particular na to, actually bago pa po namin nakita yung report na yan, nagkaroon na po ako ng mismong pagpupulong sa US Homeland Security. Hindi ko po alam yung report na yan. Kami na po ang humingi ho ng pagpupulong. Pinagbigyan naman po kami, nakadalawang beses na po akong meeting sa US Homeland upang nga pagtulong-tulungan kung paano mapapaigi po yung maiwasan at mabawasan or matigil na pagtuluyan yung mga ganyang problema ng korupsyon. Ano po? Last few days ago lang, ang meeting naman namin ng European Union na Business Council, Business Federation po. Na ganito naman po yan. Kasi doon sa pagpupulong naman po kasi, ipiniliwanag namin sa kanila kung ano pa yung mga hakbang na talagang titigil po sa corruption po nangyayari. O, ganito po yan. Ang sentro naman talaga po ng reforma dapat full digitalization ng mga proseso po ng BOC. Otherwise, laging magiging personality-based lang po yan, na depende sa mga nakaupo. Pag sistema po ang ating inayos na nakapase sa teknolohiya na available naman, matitigil po natin substantially yan or matitigil natin naman 100%. But it will take time.